Magandang araw! Samahan niyo na naman ako sa ganap namin ngayong araw. Tinanghali na naman pala kami ng gising ngayong araw. Siyempre, alam mo na, nag-swimming kami kahapon, medyo pagod, at okay lang yon kasi wala din naman pasok yung mga bata. Kainaman lang naman talaga kapag kabakasyon yung wala kang iintindihin na papasok sa tuwing umaga. Yung nagagawa mong magmuni-muni muna sa labas habang nagkakape na kung dati ay madalas nagmamadali para makapagluto ng babaunin ng mga bata maghahatid pa sa school. Gaya nga ng sabi ko, tinanghali tayo ng gising ngayong araw, kaya syempre nagkape na lang muna kami kasi hindi na rin kami magluluto dahil pupunta kami sa bahay ng auntie ko. O siya, mabalik na nga tayo. Sinampay ko muna pala yung mga damit namin kahit tirik na ang araw. Kahapon ko pa pala nilaban yan pagkatapos ng picnic namin. Sabi ko nga sa inyo, araw-araw akong naglalaba kasi ayokong natatambakan ng labahin. Hay nako, paano ba naman akong hindi maglalaba araw-araw? Tignan mo naman, araw-araw ang nilalaban ko ay isang basket. Siyempre, pag hindi ako naglaba sa 2 araw, wala na. Pabalik-balik na ako sa ilog, nakakapagod pa naman. Kainaman lang talaga kapag ka may washing. Pagkatapos ko palang nagsampay ng damit ay tumambay muna ako dito sa bahay ng bayaw ko habang hinihintay ko silang gumagayak dahil sabi ko nga sa inyo ay pupunta nga kami sa bahay ng tita ko. Ang tita ko pala na yan ay si Tita Edna. At eto nga ay nakarating na kami dito sa bahay ni Ante Edna. Nauna na pala kami dyan ng mga anak ko at yung kapatid ko na isa. Siyempre, pagpasok ko ay hinanap ko agad yung ante kong maganda. At dito nga ay naabutan ko yung hipag ko na nagsasaing. Eto palang iluluto ni Ante Edna na ulam namin. Pakbet. At eto naman ay naluto na niya yung paksiw na isda. Ba ito o sinigang? At syempre, special ang bisita na ante. Kaya eto, naghiwa siya ng karne pang sahog sa pakbet. Special talaga. At dito nga ay tamang tambay lang kami. Nagtataka ako nung time na ito kasi bakit wala pa yung mga ate at nanay ko samantalang magkakasunod lang naman kami nagpunta rito. Yun pala ay naligaw sila. Akala kasi nila doon pa rin nakatira yung tita Edna namin doon sa manugang niya. Sorry naman, di ko nasabi na may mansyon na si Ante Edna. Palibhasa kasi madalang silang magpunta dito kila Ante Edna dahil syempre nasa malayong lugar yung mga kapatid ko. At kailan lang din naman kasi napatayo itong bahay ni Ante Edna. Dahil ako kasi, alam niyo naman, makapal ang mukha ko, di ba? Araw-araw kasi ako halos naglilibot dati kila Ante Edna nung doon pa siya sa manugang niya nakatira. Shout out sa'yo, Ate Mary Jane. Ang kaso, hindi nagtagal ay si Ante Edna ay nag-evacuate talaga. Nagpunta kasi siya sa Bataan. Siyempre, doon din tumira sa isang anak niya. Yun talagang kahirapan kapag wala kang sariling bahay kung saan-saan ka lang nakikitira, di ba? Ngayon, may sarili na siyang bahay, kaya auntie, huwag kang magugulat pag nandyan na naman ako bukas ha. Shout out pala kay Ate Erica. Siyempre kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakaroon ng bahay itong auntie kong mabait na ito. Sa mga hindi nakakaalam, dahil chismosa ako, kaya sasabihin ko na sa inyo. Siyempre may bahay na sila Ante Edna dati dito sa amin sa may kabilang dulo ng tulay. Ang nagpapatayo naman dati ng bahay na yon ay yung pinsan ko na si Kuya Aboy. Naalala ko pa dati yung asawa ko ang kinuha nilang labor sa paggawa ng bahay nila doon. Ang kaso nagka-problema, nagkasakit yung uncle ko hanggang sa namatay. Kaya yon, minatili na auntie ko na hindi na tumira doon kasi hindi rin naman niya kasama yung mga anak niya. Kaya napili niyang tumira na lang sa manugang niya. Hay nako, habang nagvo-voice over pala ako dito ay nagiging emotional na ako. Huy! Siyempre, matagal kasi namin nakasama yung tito namin na yun ng asawa ko. At dahil nagiging emotional na nga ako, kaya itutuloy ko na lang yung aking kwento sa next video na ito kasi may karugtong pa ito, huwag kayong mag-alala. At yun lang, paki-like and share na rin po. Maraming salamat. God bless po.